So yun guys, punta kami dito ni Kuya Ramon sa ano. Dito ba Kuya? All Season Motorsports. Wow. Mukhang bibili ata tayo ng motor na to Kuya Ramon ah. Tingin lang, tingin lang. Close. Basta iba ngayon? Oo nga. Ay, malas naman. Kung kailan namang Wednesday, saan naman nag-close? Oh my God. Ah. Gusto dati? Malayo yun ah. Meron din dito. Yan guys, kasama ko si Kuya Ramon. Namasyal lang kami. Oo, kasi after namin mag-lunch, yan ang cause ng bakit ako tumataba. Ang laki na ng tiyan ko. Kaya yun, nag-iaya si Kuya Ramon, maglakad daw muna kami. Which is good. Para ma-burn naman kahit pa paano. Wala kasi kaming ginawa kundi umupo ng umupo eh. 8 hours. Di ba Kuya Ramon? Ito tayo. Yes, Kuya Ramon. Interview natin si Kuya Ramon. Ito na yung pagkakataon. Ngayon na, kwentuhan lang tayo. Yan. So yun, kami ni Kuya Ramon guys ay magkasama sa trabaho. Alam nyo na yan, napanood nyo na si Kuya Ramon sa vlog natin. Tapos nagkakwentuhan nga kami dito. Ayun o, motor. Nagbabala kasi si ano. Ako, nagbabala kasi ako bumili ng motor. Joke. Hindi, ano lang, tingin-tingin lang kami ni Kuya Ramon. Wala kasi kami magawa ng Kuya Ramon eh. Tingin lang, wala pang bili. Wala pang bili. Yan. Si Kuya Ramon guys is 9 years na ba Kuya dito? 9 years ka na? 12. Nakalimutan ko na eh. Hindi, dito sa Canada. Nakalimutan ko na yung tanong ko sa'yo dati. 2002. 2002, di 12. 24 na ngayon eh. Di ba? Tama ba? Oo. Ay, hindi. 20. 22. Wow. 22 years na si Kuya Ramon dito sa Canada. Ayan. So, ano mga natutunan mo dito, Kuya? Huwag kang mangungutang. Sabag. Hindi. Lahat ng tao dito, Kuya, may utang. Ayan. So, yan. Pasok muna tayo dito. Hello. Wow. Just looking around. Yeah. Working. Yan. So, guys. Mga bike. Ano to, Kuya? Bike lang. Yan. So, dito guys sa Canada, napakamahalang bike. Grabe. Nagtingin na rin kami ni Kuya Ramon dati doon sa kabilang store. Pero grabe. Kasi nagbabala kami ni Emma bumili ng bike. Kasi marami nag-iaya sa amin. Wow. Tinan nyo naman ang presyo. 3,950. Wow. Ito 4,200. Mas mahal. Ano bang klaseng bike yan ang napakamahal? Hello. Wow. Ano kaya parang pang mountain? Puro pang mountain bike ba ito? Ano tawag yan? Road bike, may gravel bike, may mountain bike. Pero grabe. Wala masyadong... Ito nabili na. Nabili na. Anong bike nga yung kay ano Kuya? Yung nasa kasama natin? Pero mas malaki yung kabilang store. Mga mamahalin to Kaya. Oo kasi doon guys sa kabilang store may mga tag sa 700. Pero dito parang 1,000 eh. Oh, ito pa 6,000. Grabe. Anong meron dito Kuya sa mic na to? Pucha na, may gold ba to? Grabe. Kung isipin nyo, tinan nyo yung klase, parang ano lang no? Parang napakasimple lang. 6,000. So magkano yan sa pera natin? Palagyan mo ng 240,000. Grabing bike yan. Hindi tayo bibili ng ganyan kamahal. Yan. Ito helmet. Mahal Mahal ko ang presyo. ya. Ito sa isa.
Naglagay sila ng clockwork. Kita niyo yung mga presyo dun guys. At siya na, 200,000 sa bike lang. Pero may mas mahal pa dyan kuya, no? Oo, Sa mga ganyan? 10,000, Wow. 15,000. Grabe. Parang lang sa Ayan na, para ka nang bumili ng kotse na second hand ng mga tag 2009 model Grabe. Yeah. So lakad-lakad muna tayo dito. Ano oras na ba kuya? Maaga pa. 12:35 pa lang. So may 25 minutes pa. Parado yung motor, di ba? Oo nga eh. Sayang. Mahilig din kasi guys si Kuya Ramon sa motor. Kung ako guys, kung naalala nyo, or sa mga dati ko pang subscribers dyan, nagmumotor din tayo sa Pilipinas dati. Pero nung dumating na tayo dito sa Canada, wala na. For now. Hindi muna, siguro kuya. Saka na. Focus muna tayo sa goal natin. Relax. Yan. So yun Kuya Ramon, bago ka dumating dito sa Canada, anong work mo sa Pilipinas? Sa drafting din. Drafting Fabrication. na rin. Talagang sa atin pa lang nagda-draft ka na talaga. Wow. Yan, si Kuya Ramon ng mga ano dito eh. Isa sa mga haligi. Matagal na. Hindi, 9 years ka na kuya na. Dito? Yeah. 9 years na si Kuya Ramon dito sa amin. So ako guys is 2 months pa lang, marami pa tayong lalakbayin. Oo nga, nakikita ko nga ito eh. Ito. Kanina iniwan ko yung baby ko eh, sa daycare. Ayun. Isa pa yung ano sa Canada, yung mga homeless, ang dami. Ayun o. Kahit saan yan dito guys. Ayun po oh, doon mo may nakatambay pa doon oh. Isipin mo pharmacy yung loob niyan. Tapos dyan lang nila tinatambak yung gamit nila. Saka minsan dyan pag umuwi ako, dyan dami sa station na yan. Law firm din. O nga no. Dami pala dito. Minessage ko nga si Emma eh. Iko i-try niya applyan. Yung kanina ko yan, pinipinicturean ko doon. Yan. So para pis kung halimbawa matanggap, magkatabi lang kami. Kuya Ramon, ano mapapayo mo sa mga kababayan natin dito na nagsisimula pa lang, kagaya namin? Focus on your goal. Tapos manage your finances. Yun lang? Iwasan yung utang. Yung utang hindi naman maiiwasan talaga dito yan. Iwasan as much as possible. Pero ikaw dun, kuya, bago ka nakabili ng bahay, ilang taon ka nandito sa Canada bago ka nag-decide bumili ng bahay? Secret. What secret? After 4 years. Okay, that's good. Pero syempre mura pa that time kuya no? Yung mga bahay noon. Yeah, pero yung approval syempre mas mababa din. Kasi ngayon guys, alam niyo naman 'di ba? Nagtitingin kami ng bahay ngayon ni Emma. Nakakita kami 300,000 pero ang laki ng condo fee kuya. Grabe condo fee. Nasa condo fee pa lang umabot na ng 600. Wala pang utilities. Kung ano pang mga dapat bayaran, kaya ay nako. Kaya sabi nga namin ni Emma, siguro paliban muna namin yung pagbili ng bahay. Kasi una-una, bago lang kami dito, hindi pa ganun kataas yung credit score namin. So, tendency, yung pahiramin sa amin, pera ng bangko is mababa lang. Tama Kuya Ramon, di ba? Ganun yun, di ba? So, pag nag-PR ka na, mas madali. Ay, nako. Yan, yung platter natin. Oh, okay. Bago ba? Kuya? Yeah. Wow. So, yun. Dumating daw pala yung platter namin. Yung ganyang platter guys, mahal yan. Kasi ako, nag-business ako dati ng tarpaulin kuya sa Pilipinas. Ano yun? 2013 parang ganun. Sobrang mahal guys, umabot ng kalahating milyon, pero basic printer pa lang yun sa atin. Tapos malakas siya pagka may election talaga. So grabe yung customer namin nun. Pero yun nga lang, hindi nagtagal kasi biglang bumigay yung printer namin hanggang sa yun, hindi na namin siya napaayos.
Kaya nanghinayang din kami doon. Kaya ito guys, yung mga ganitong plat, sobrang mahal niyan. Yan o. Brand new ba yan kuya? Yeah. Brand new. Okay, brand new. Basta Pinoy. Ayan, tayo natin guys. Tingnan natin kung gaano kalaki yung printer na i-deliver. Pero kuya, that time yung bahay mo magkano? Less 300. Less 300. So ngayon, mahal na ngayon yan. No. No, that was the first house. Ilan ba bahay mo? Hindi, naglipat lang. Parang plinip mo. Binenta mo, bumili ka ulit. Oo. Yun nga rin ang Kuya Ramon sa amin. Sinasuggest din sa amin. Bili daw muna kami kahit condo lang. Yun ang sabi ng iba. Condo, then habang tumatagal, nagmamahal, di ba? So, pagka nag-decide na kami na mas malaki gusto namin, ibenta namin siya. Parang gano'n yung sabi. Pwede mo gawin rental property. Pwede rin, oh, pwede rin. Yan. Kaya yun yung mga inaano lang ng mga ano natin. Sinasuggest lang ng mga subscribers natin na kung gusto nga daw namin bumili kahit maliit lang, condo type, tapos benta na lang. 1 week later. Morning guys. Tuloy natin yung vlog natin kay Kuya Ramon. Thursday na naman. Ang ganda ng weather. Sana matuyo na itong mga to. Ang puti kasi oh. Tignan nyo naman. Yan pangit dito sa back alley namin eh. Lagi na lang madumi. Kaya yung gulong ng sasakyan ko, wala. Kahit anong linis ko, pag umulan, madumi na naman. Ito guys, hindi talaga mawawala sa akin to. Lagi na ako naglalagay na to. Kahit sabi nila na wala raw use yan at wala raw silbi, okay lang. Importante, naglagay tayo. Okay. So yun, it's Thursday guys. Trabaho na naman. And malapit na naman matapos ang linggo. Bilis ng araw talaga. Especially pag busy ka. Itong kasama ko dito guys, yung pulang sasakyan dito na Honda. May salamin dito sa harapan niya. Hindi ko siya matsyempohan eh. Kasi gusto kong sabihan siya na ano, tanggalin niya yung salamin niya. Kasi takaw sa mata yan eh. Mamaya sirain niya yung salamin niya. Ako, dati masabi. Nakaano pa naman, nakasabit lang dito sa harapan niya. Lagi yun eh. Hindi ko siya matsyempohan kasi sabihan ko kasi na ano nga, sana tanggalin niya kasi baka basagin yung salamin ng sasakyan niya. Siyempre dito hindi mo naman masabi yung ano, mga loko-loko. Meron talaga guys, marami dito. Kaya isang reason din bakit itong salamin ko dito sa kaliwa binasag eh. Pero wala naman siya makukuha kasi hindi talaga ako nag-iiwan dito. So yun. Ito guys, California scent, yun yung gamit ko. Bumili ako ng isang box na to eh. Sarap, ano kasi to, sobrang bango kasi na to. Eh medyo matagal na tong sasakyan ko na walang ano, I mean matagal na, mga 2 months na ata. Ayan, so para mabango na ulit. So yan no, mamaya tutuloy ko yung vlog ko kay Kuya Ramon kasi babalik kami doon sa motor shop. Sarado kasi siya kahapon, Wednesday. Malas nga eh, kung kailan kami naglakad doon pa sarado. Pero nakalagay pala doon, Wednesday sarado siya. So mamaya tuloy natin yung vlog natin sa kanya. Medyo mahihain kasi si Kuya Ramon eh. Hindi gaano makapagsalita. Yan, i-interview ko siya kahapon eh. Kasi kahapon di ba guys, hinihintay namin yung plotter. And tagal, halos babalik na kami sa ano namin, sa upuan namin. Yan. So matagal na raw ata kasi ano, luma yung plotter namin kaya pinalitan na ng boss ko. So guys, dito na tayo sa Chinook station.
sakto lang yung pasok natin. And hindi nga pala namin dinala si Zion sa daycare niya kasi just si Michelle, wala siyang work. Okay, so pasok muna tayo. Bang muna tayo ng train. Mabilis naman train dito. Every 5 minutes meron. Several song-filled hours later. Yan guys, kakauwi lang namin ni Emma. Yan, so hindi na ako nakapag-vlog kanina. Hindi na kami nakalabas ni Kuya Ramon. Ay may deadline kasi si Kuya Ramon. Kaya ako na meron. Pero ano pa naman, next week pa naman siya sa akin. Pero kailangan matapos na rin. Kasi ano ipapasa na kasi kailangan na ng building permit. I-issuehan na ng building permit. Kaya kailangan nating magmadali sa ginagawa natin. Pero ano pa naman yun, hanggang August 3 pa naman yun. Next week pa yun. Init, grabe. Init, kanina lamig. Yeah, pag pumapasok talaga tayo sa umaga malamig. 20. Pero ano nga pala no, start na ngayon ng summer. Oy. Alright, tapos na yung maulan-ulan no, last time. So 21 na ngayon no. 21 degrees, grabe sa Dire-diretso Sabado. na, no? Sabado, Linggo, 26, 27. Kita nyo ba guys? Ewan ko kung nakikita nyo. Ang sarap gumala Sabado, Linggo. Sala tayong Banff. Balik Banff lang, ulit. no? Ayan, so ito na guys, pasok muna tayo sa sasakyan. Tapos kwentuhan tayo. Isang araw na lang! Off na naman. Bilis ng araw talaga. Ang bilis to, parang kaka-upload nga lang natin nung trip natin sa Banff. So weekend yung pass ngayon. Magwi-weekend na naman. Yes. Sobrang bilis talaga. Ang bilis ng panahon pag ang dami mong ginagawa, busy ka. Yeah. Ayan. Ayun. So sa mga nag-aabang pala ng update sa PGWP, pati na rin sa caregiver, no? Wala pang lumalabas sa ngayon. So mag-update po ako once lumabas. Alam ko, ang dami nag-comment baby ng caregiver. Sabi ko nga, comment kayo ng caregiver pag interested kayo, sundan Yung mga natin nandito yung na? video. Hindi ko alam, syempre comment lang ng caregiver para ma-update ko yung susunod na announcement, diba? So ang daming interested doon ha, kasi iba naman syempre sinong aayaw sa Ganda kasi nun. PR agad yung pathway. Paglanda dito. Ngayon, diba, sa international students nga, struggle ka pa makakuha ng PGWP sa next coming weeks or months. So ang daming nag-explore ngayon ng option ng caregiver. Yan. Yeah. Kaya sa mga ano dyan guys, no, apply na agad pagka lumabas na yung ano na yun. Yun. Malay nyo, kayo isa kayo sa mga Mapalad, napili, di ba? diba? Wala At na wala kayong kahirap-hirap. wala nang gagastusin sa mga tuition. Kasi kung may caregiving background kayo, yan, maganda yung profile ninyo. Yeah. So anyway, yun nga, based nga doon sa kwentuhan namin ni Kuya Ramon about doon sa mga pagbili ng bahay. Kasi nagtanong din ako sa kanya kung ano yung experience kung kailan siya nakabili ng bahay after ilang years. Ayan, so yun, kami naman nag-decide din kami na Emma na siguro pagpaliban muna namin siguro yung bahay kasi okay pa naman din so yung nakikita namin. Syempre ito i-share ko na rin, maganda talaga na alam mo, magkabahay na kasi equity ngayon. Pero hindi maganda magkabahay kung hindi ka ready. So it's about the readiness, lalo na ng iyong bulsa at budget. Yeah. Kaya dapat, kung hindi pa ready, wag nating pilitin. Kahit nga naman syempre, mataas ang renta. Pero kasi hindi lang renta or mortgage ang inyong iisipin. Sobrang dami pa. So dapat talaga marami tayong naka-impact at mag-umpisa na tayong mag-build ng ating credit score para malaki-laki yung speaking of credit score nga guys, no. Siyempre bago lang tayo dito sa Canada, hindi pa ganun kataas yung credit score namin ni Emma. Yes. Kaya siguro kung papahiramin man tayo ng bangko, maliit lang. Yes, and yun, actually, kumonect na kami sa mortgage broker para i-assess ang aming situation. And yun, parang sa assessment kasi hindi pa enough talaga. Although pwede na kaming makapag-loan ha. And wait lang daw yung grant or maging okay yung PGWP. Pwede na kaming makapag-loan for a certain amount. Pero kasi yun yung amount na hindi namin pa gusto for para sa bahay. Yeah. So gusto kasi, may target kasi kami syempre na bahay na. So we have to wait. Tapos tingnan ko rin kung makaano pa tayo, 'di ba?
kuha ng better job kasi nga nag-uumpisa pa lang tayo. Yan, sabi ko nga ay marami pang opportunities na pwedeng mag-open, kaya yung assessment na yon, yung figures na sinabi niya ay pwede pang magbago. Yan. Tsaka yun nga guys, research din kami na Emma ng mga bahay dun sa binigay sa amin na budget. Parang maliit eh. Maliit pa siya. Maliit siya. Kumbaga nanghihinayang din ako. Although okay nga sana bumili na rin, parang at least habang tumatagal nagmamahal ang bahay. Pero maraming ang babayaran talaga. Yes. So okay naman din, may advice na maganda mag-umpisa na kahit maliit lang, tapos i-flip nyo na lang yan, lipat na lang ulit kayo. Pero kasi sa ngayon, yung nakikita pa namin sa market, hindi pa siya sulit yung kung kukunin mo yung available. So tingin-tingin pa rin tayo from time to time, pero yun nga, sabi pa rin namin, kami assessment namin sa sarili, hindi pa kami ready. So malay mo lang. Malay lang natin. We are getting there. So hindi tayo nagmamadali, pero yan hindi pa muna yung bahay-bahay na yan. Malay nyo, magulat lang kayo, diba? Tatama kami sa loto, diba? Tuloy pa rin ang pagtaya natin sa loto. So anyway, yan, mga goals pa rin yan, and syempre naman aspirations. Hindi naman tayo forever maungupahan for sure, pero may timing para sa lahat kasi hindi yan minamadali. Otherwise, naku, wala tayong gagawin dito sa Canada kundi ayan na, tinatawag nilang magtrabaho na magtrabaho. So gusto nyo ba yun, diba? Hindi naman gusto yun ng mga kababayan din natin, unless yung iba talaga na agad grab na agad ng opportunity pag nakita nila, uy, pwede mapautang. Pero kasi kami, hindi pa, more on timing kami. So yun natin, diba? Next year, sumunod na taon, diba? Hindi masabi, basta sa ngayon guys, muna kami, focus muna kami dito sa aming apartment, tapos syempre sa pagiging PR namin, doon muna kami. Yes, oo. Yun muna, unahin muna natin. Yan, at saka yun, pray. Pray, lahat naman ay ipinagpipray natin kay Lord. So kung ano yung path na tatakin natin and kung ano yung ibigay niya. Yan, kasi kahit na minsan may mga gusto tayong mangyari sa buhay, hindi agad-agad yan na ibibigay. So we just have to wait and yan, pray faithfully kay Lord. Yan. So yun guys, natatapos na naman tong linggo na to, yan. Sobrang bilis lang talaga ng oras kapag ka nagtatrabaho ka, busy ganyan. Di mo naman malayan, bukas Friday na naman. Yan. So enjoy lang ang life. Saan ba tayo? Weekend? Meron tayong fellowship yung sa household by Saturday, pero Sunday we can go out. Yan, enjoy natin. Grabe, minsan lang talaga, guys. Minsan lang maging maaraw. Yeah, sabi ko kahit nung last year pag summer talaga gusto ko lumalabas kami na kasi bihira talaga. Oo, parang sa amin kasi okay nagkumastos sa gas. Yan, syempre kasi gala kami ng gala. Kasi pag winter naman bahay ka lang. Hindi nakakalabas. So sulitin na rin. And yun nga pa, papalapit na ang Stampede na isa-celebrate dito sa Calgary ngayong July. So welcome na welcome lahat. Wow, kala mo akin. So alam ko maraming magpupuntahang mga turista, yung mga galing sa iba't ibang probinsya para makiselebrate ng Calgary Stampede. Yan. So magkano yung ticket nila? So tingnan po na natin, hindi ko pa sure